Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan nagkaroon ng matinding diskusyon sa pagitan ni Chen Feng at ng dapungal na si Ran Yuzo dahilan upang magpamalas ang dalawa ng makapanindig balahibo nilang lakas upang sindakan ang bawat isa. Sa nakaraan din ay naganap ang pagkumpronta ng ating bida sa hangal na si Elder Son dahil gayong natalo ito sa pastahan na siya rin namang nagpasimula. Subalit agad din naman itong itinanggi ng hangal kaya naman agad ding nakisingit si Marshal Uncle Han upang suportahan ang ating bida at lalong maipit ang hangal sa kanyang ginawang kahambugan. Maging si Chen Gayen ay nakiisa din sa dalawa sa pagdidiin sa hangal at sinang-ayunan nga nito ang mungkahi ni Marshal Uncle Han na matanggal ang hangal sa kanyang posisyon bilang elder. Habang ang ating bida naman ay muling nagpatuloy sa kanyang pagiging best actress upang ayunan siya ni Master Buffon at tuluyan nilang makorner ang hangal na si Elder Son Dahay at tuluyan niya itong mapangulimbatan. At ang ginawa namang ito ng ating bida ay labis nang ipinanggalaiti ng hangal na si Son Dahay sa kanyang kinatatayuan dahilan upang mapamura na lamang ang hangal sa kanyang sarili dahil sa kanyang panggigigil sa ating bida. Maya-maya pa ay tuluyan nang sumabog sa galit ang hangal kaya naman malakas nitong sinigawan ang ating bida at tinanong nito kung ano daw ba talaga ang gusto ng ating bidang makuha, gayong sa nakikita daw niya ay wala itong planong tantanan siya sa panggigipit at pag-aakusa ng mga walang kwentang bagay na di naman daw niya ginawa. Naagad din namang tinugunan ng ating bida at habang ipinagpapatuloy ang pag-arty ay marahan niyang tinanong ang hangal sa kung ano daw naman ang kanyang karapatan para humingi ng isang bagay dito. Subalit ganun pa man daw ay talagang nasaktan ang kanyang damdamin ng malubha kaya naman nangangailangan na daw siya ngayon ng gamot para lunasan ang sugat sa kanyang puso. Naagad din namang ibinigay ng hangal gayong sa nakikita daw niya ay talagang desperado si Chen Feng na makapangulimbat sa kanya at ngayon daw na naibigay na niya ang gamot na kailangan nito ay itigil na daw ng ating bida ang pag-arty gayong lalo halata na daw naman ng lahat na talagang ginigipit lamang nila siya para makuhanan ng kanilang kailangan. Subalit sa ginawa namang bigla ang paghahadjas ng hangal ng gamot patungo sa ating bida ay agad na ikinadismaya ni Chen Feng habang nakatingin sa nasabing pills ni Alice na di sapat ang kanyang nakuhang gamot sa hangal na si Son Dahay. Kaya naman agad niya itong hinawakan at habang nadidismaya ay mariin niyang sinambit sa hangal na kung ito lamang daw ang ibibigay na gamot ng hangal ay siguradong lalo lamang lalala ang sugat sa kanyang puso gayong isa lamang daw itong simpleng pills na madali lang makuha para gamitin sa galis. Na di naman nagustuhan ng hangal na si Son Dahay kaya naman pasigan niyang sinambit pabalik sa ating bida na wag daw itong masyadong makapal ang mukha gayong kundi daw tatanggapin ni Chen Feng ang kanyang ibinigay ay aalis itong walang makukuha sa kanya. Dahilan upang muling maging artista ang ating bida at may pagdadrama niyang sinambit kay Master Buffon na talagang lalo pa daw pinalalaki ng hangal ang sugat sa kanyang damdamin kaya sana daw ay tulungang siya nito kay Elder Son. At nang marinig naman ito ni Master Buffon ay natahimik na lamang siya gayong di niya sukat akalaing gagawin ng ating bida ang lahat makapangulimbat lamang sa hangal. Ang ginawa namang paghingi ni Chen Feng ng tulong kay Master Buffon ay naging daan upang lalong walang magawa ang hangal na elder kaya naman dahil sa wala na itong pagpipilian ay mabilis na lamang nitong ibinigay ang isang pill na tinatawag na Realm Enhancement Elixir. At sa ginawa namang ito ng hangal ay agad na nagpasalamat si Marshal Uncle Han na kasabwat ni Chen Feng na animoy lalo pang ng osar at ayon dito na talagang napaka-buti daw ng hangal gayong muli nitong pinagaling ang isang taong nangangailangan. Maging ang ating bida ay kagaya ni Marshal Uncle Han na agad ding nagpasalamat ng may pang-osar sa hangal na elder gayong muli na naman daw nitong ipinagkaloob ang isang bagay na makakatulong sa kanya. At may pamumuli pa niyang sinambit na napakabuti daw ng puso ng hangal dahil sa di ito nagdadalawang isip tumulong sa kagaya niyang disciple ng kanilang sect. Na agad namang pakunwering tinanggap ng hangal gayong isa lamang daw naman itong Realm Enhancement Elixir na kayang-kaya niyang bilhin anumang oras niya gustuhin. Subalit sa isip-isip ng hangal ay maluha-luha nitong sinabing mula daw ngayon ay di na siya maghaamon pa ng pastahan sa ating bida gayong napaka-hapit daw nito dahilan upang lalong mapurnada ang kanyang mga tinatagong kayamanan. Alinsabay naman ito ay makikita ang ating bidang nasa malalim lamang na pag-iisip patungkol sa Realm Enhancement Elixir gayong malaki daw ang maitutulong nito para makapag-breakthrough siya sa Divine Door Realm sa oras na maabot na niya ang 9th level of Posterior Heaven. Kaya naman tamang-tama lamang daw na nakakuha siya nito. Maya-maya pa ay tuluyan ang tinawag ni Han Yuer ang ating bida para pimaila kasama niya na agad din namang sinunod ng ating bida na makikitang animoy batang nakakita ng gata sa alam nyo na mga idol habang lumalapit ito kay Han Yuer.
Subalit nang tuluyan ng makalapit ng ating bida kay Senior Sister Han ay agad na nagsalita ang isang ugok sa kanilang tabi kung saan ayon dito na napaka-desperado na daw talaga ng ating bida dahil nagawa nitong ibaba ang sarili nitong dignidad para lamang sa isang elixir. At ang biglaan naman nitong pangungutya sa ating bida ay agad nitong ipinagtaka gayong walang daw naman siyang ginagawa para magkaganito ang ugok sa kanyang tabi na animoy naiinggit. Nang makita naman ito ni Han Yuer ay agad niyang ipinakilala ang ugok kung saan ito daw si Qin Molan na isang eldest young master ng Qin family sa Baixie City, at kasalukuyan na daw itong nasa peak of 9th level of posterior heaven. Bukod pa daw dito ay ito rin ang pumapangalawa sa hangal na si Ran Changling na disciple ng hangal na si Ran Yuzu subalit mas malakas daw ito sa hanggal kaya naman kasalukuyan itong nangunguna sa malalakas na disciple ng hangal na elder. At nang marinig naman ito ng ating bida ay agad niyang sinabihan ang hangal na kaya daw pala ito naging kwalipikado para makasali sa Bamboo Mountain Worldlet Competition ay dahil sa impluensya ng kanyang pamilya na isang kaiyahiyang bagay para sa kanya. At ang sinabi naman ng ating bida bilang bawi sa hangal ay agad na ikinatuwa ni Han Yuer sa gilid gayong nahahanginan din daw siya kay Qin Molan na isang ugok. Na agad din namang tinugunan ng ugok na si Qin Molan at may pagkamayabang nitong ipinangalandakan sa ating bida na di daw naman niya kagustuhan ang sumali sa competition subalit ang mga elder na mismo nang namilot sa kanya kaya siya nandito, at para na din daw makasigurado ang sect na sa kanila mapunta ang tagumpay, di daw gaya ng ating bidang nagpakahirap pang makipaglaban para lamang mapili, kaya wag daw magsalita ang gaya nitong walang alam. Na agad namang tinugunan ng ating bidang di nagpapatalo at may pang-asar nitong sinambit na talagang wala daw siyang nalalaman patungkol sa ugok maliban daw sa nagawa lamang nitong makasali dito dahil sa impluensya ng kanyang pamilya. Na agad din namang tinugunan ng ugok na ito na isa pa ring walang balak magpatalo sa diskusyon at may pagkamayabang nitong ipinagmalaki ang kanyang kasalukuyang level sa ating bida na sa tingin daw niya'y naging dahilan para mapili siya dito. Na tinugunan lamang ng ating bida sa pamamagitan ng pag-uulit nito ng kanyang sinabi kung saan talagang nakapasok lamang daw ito dahil sa impluensya ng kanyang pamilya habang may nakakaasar na postura. Nalabis namang ipinanggala iti ng hangal at habang nag-aapoy sa galit ay muli nitong inulit na kaya daw siya nandito ay dahil sa pinilit siya ng mga elder at bukod pa daw dun ay siya din ang nangunguna sa mga inner sect disciple. Na muli lamang tinugunan ng ating bida ng paulit-ulit na salita kung saan muli nga nitong sinambit na narito lamang daw ang hangal dahil sa impluensya ng kanyang pamilya habang may nakakaasar paring postura. Dahilan upang tuluyan ng mapasuka ng dugo ang ugok na si Qin Molan sa kanyang kinatatayuan at wala namang maimik pa senyales na natalo siya sa diskusyon nilang dalawa ni Chen Feng. At nang makita naman ni Han Yuer ang pagkapanalo ni Chen Feng sa diskusyon ay nasambit na lamang niya sa kanyang isipan na talagang napakagaling daw ng ating bidang magsalita lalo na at patungkol ito sa mga ganitong bagay gayong wala talaga itong planong magpatalo sa kahit na sino. Maya-maya pa ay tuluyan ang pinatigil ni Master Bufan ang patuloy na pag-ingay ng mga disciples sa ibaba bago pa man mauwi sa di magandang pangyayari ang lahat at sa isang salita lamang nito ay agad na nakinig ang lahat senyalis ng kani-kanilang paggalang. At matapos naman ang ingay ay agad nang sinabi ni Master Bufan na kailangan na daw maghanda ng bawat isa senyalis na mag-uumpisa na din silang maglakbay patungo sa Bamboo Mountain Worldlet maya-maya lang. At nang marinig naman ng ugok na si Qin Molan ang pagsasabi ng Master ay agad niyang kinumprontang muli ang ating bida at ayon dito na pagbabayaran daw ni Chen Feng ang ginawa nitong pang-iinsulto sa kanya-kanila at sisiguraduhin daw niyang mapapaslang niya ito sa Bamboo Mountain Worldlet. Na agad din namang tinugunan ng ating bida at may panghahamon niyang sinambit na subukan na lamang daw nito para magkaalaman silang dalawa. At sa isip-isip naman ng ating bida na talagang napaka-desperado daw ang hangal na si Ran Yuzu sa pagpapabagsak sa kanya gayong nang mapaslang daw niya ang hangal na si Ran Changling ay agad itong kumuha ng mas malakas na disciple para ipapatay siya, subalit malas na lamang daw ni Qin Molan gayong siya ang makakaharap nito. May pagka-seryoso pa nitong dagdag sa kanyang isipan habang sinasambit ang pangalan ng nahihibang na si Ran Yuzu na sisirain daw niyang lahat ang mga plano nito bilang paghigantiya. Ano pa man daw ang nakahanda nito patibong sa Bamboo Mountain Worldlet Competition. Matapos nito ay lumipat naman ang eksena sa isang dambuhalang sasakyan na panghimpapawid kung saan nandito nga ang lahat kasama ng ating bida upang maglakbay patungo sa Bamboo Mountain Worldlet.
Maya-maya pa ay ipinakita na si Master Zuo Buffon kung saan may ailalahad pa sana ito patungkol sa lugar subalit bago pa ito makapagpatuloy sa kanyang pananalita ay sumingit na naman ang dapungal na si Ka-Idol at ayon dito na kung nakaabot ka na daw Ka-Idol sa puntong ito ng ating video ay isa ka ng alamat na matindi, kaya naman ang mag-subscribe sa ating channel at mag-like sa video ay napakadali sa gaya mong alamat, kaya ano pa ang hinihintay mo kaibigan? Subscribe na para agad na tayong makapanood ng tuloy-tuloy. Matapos naman ni Idol Hangal ay nagpatuloy naman sa pagkukwento si Master Zuo Buffon kung saan ayon dito na ang patutunguhan daw nila ay ang Tiantai Mountain na matatanaw na sa unahan nila. At ang pagsasalita naman ni Master Buffon ay kumuha ng atensyon ng mga disciple dahilan upang mapalingon ang lahat dito habang si Han Yuer naman ay bahagya pang nabiglan nang malaman niyang malapit na silang makarating sa kanilang patutunguhan. Sambit pa nito na talagang nakakamangha daw ng kanilang sinasakyan na pagmamay-ari ni Master Buffon gayong sandaling panahon lamang ang kinailangan nila sa kanilang paglalakbay, at sana daw ay nagkaroon din siya ng ganitong klaseng kayamanan nang sa ganon daw ay makapunta siya sa kahit saan niya gustuhin. Sambit naman ng isang disciple na wag na daw mangarap pa ang mga itong magkaroon ng mga ganitong kayamanan gayong kaya daw merong ganitong kayamanan ang kanilang master ay dahil naabot na nito ang Realm of Heaven River kaya naman deserve daw nito ang ganitong bagay. Naagad namang tinugunan ng isa pang disciple kung saan iginiit nito na ayos lamang daw sa gaya niyang genius ang maghangad ng ganito gayong magagawa din daw naman niyang maabot ang Realm of Heaven River gaya ng kanilang master. Maya-maya pa ay muling bumalik ang focus kay Master Buffon at sinabi nito na kailangan daw makinig ng lahat upang malaman nilang lahat na merong tatlong sect ang magtatango ngayon sa Qingxin Mountain. At ito daw ay ang kanilang Chen Yuan sect kung saan dito silang lahat nabibilang at siya bilang master nito na namamahala sa lahat. Ang isa pa daw namang sect ay tinatawag na Qingmu sect at dito nga mga idol sa ating nakaraang video ay nabanggit na ito ang sect na kinabibilangan ng hangal na sinubukang magnakaw ng alagang mga demonic wolf ng ating bida dahilan upang mapuslang niya ang mga ito. Ang ikatlo naman ayon kay Master Buffon ay ang sect na pinangalanang Jingang sect kung saan pinamumunuan ito ng kalbong master na animoy monk na tinutubuan lamang ng buhok sa magkabilang ibabang pisngi. Nagpatuloy sa pagsasalita si Master Zuo Buffon at sinabi nito na sa mga nagdaang buwan daw ay sabay-sabay ng tatlong sect na matagpuan ang worldlet sa Tiantai Mountain sa halos magkaparihong oras at pinangalan nilang mga master ang nasabing lugar ng Bamboo Mountain Worldlet dahilan upang ito na ang maging tawag sa lugar. Matapos itong masabi ni Master Buffon ay agad namang lumitaw ang iba't ibang komento ng mga disciple sa ibaba kung saan ayon sa mga ito na talaga daw palang totoong merong worldlet na sa alamat lamang nila nababasa, bukod pa dun ay nabasa din daw nilang nilikha ito ng mga ancient immortal sa pamamagitan ng spiritual chi ng heaven and earth at nagtataglay daw ito ng napakadaming kayamanan. Sambit naman ng isa na di daw niya maisip kung gaano nakatagal nag-e-exist ang Bamboo Mountain Worldlet at base pa sa kanilang nabasa ay lalo daw madaming taglay na kayamanan ang isang worldlet kung mas matagal na itong namamalagi sa mundo. Habang ang ating bida lamang ay mariing nag-iisip kung totoo daw ba talagang worldlet ang na-discover ng tatlong sect gayong ngayong niya lamang daw narinig ang patungkol sa ganitong lugar na meron sa kanilang mundo. Dagdag pa ng ating bida habang nakatingin sa hangal na ngayon daw ay malinaw na sa kanya kung bakit desperado daw ang dapungal na makapagpadala ng kanyang disciple sa nasabing worldlet at lumalabas daw lamang na meron itong kung anong kayamanang gustong makuha sa lugar. At bilang paghiganti daw sa hangal ay sisirain niya at hahadlangan ang mga plano nito bilang bawi sa lahat ng kahanggalang pinaggagagawa nito sa kanya sa mga nagdaang panahon. Maya-maya pa ay muling bumalik ang focus kay Master Buffon at idinagdag nito na ng oras daw na matagpuan nila ang Bamboo Mountain Worldlet ay nahirapan silang mag-decide kung sino ang magmamay-ari ng lugar kaya naman napagkasunduan daw ng tatlong sect na magpadala ng tigsa 10 disciple na nasa antas ng posterior heaven upang siyang makipaglaban at upang malaman nila kung kaninong sect mapupunta ang pagmamay-ari ng lugar. Kaya naman kailangan daw ng bawat isang magpakita ng kani-kanilang best para sa magaganap na competition upang makasegurado daw na sa kanilang sect mapupunta ang worldlet na paglalaban-labanan. At ang bawat isa daw sa 10 napili niyang disciple ay kailangang magtulungan sa loob ng lugar gayong sila daw ang 10 kumakatawan sa kanilang sect at sana daw ay wag ng mga itong ipahiya ang kanilang Chen Yuan sect at ipakita daw ng bawat isang di sila nagkamali sa pagpili sa mga ito.
Matapos naman nito ay maririnig ang isang cultivator kung saan ngayon daw ay malinaw na sa kanya kung bakit pumili ang sect ng 10 pinakamagagaling subalit di na pinaglaban-laban para sana malaman ang mas nakalalamang sa kanilang lahat. Sambit naman ng isa na ganun din daw ang kanyang realisasyon at malinaw daw na kailangan nilang lumaban ng magkakasama upang talunin ang ibang disciple mula sa ibang hanggang matira na lamang ang panalo. Ayon naman sa isang cultivator na buong akala daw niya nung una na isa lamang itong simpleng competition subalit ngayon daw ay naiintindihan na niyang buhay ang nakataya dito. At nang marinig naman ni Master Bufan ang komento ng tatlo ay agad niyang napagtanto na parang pinanghinaan ata ng loob ang mga ito dahil sa nakatayang kinabukasan kaya naman para pasiglahin ang mga ito ay agad nang sinabi ni Master Bufan na isang malaking opportunity daw ang pagkapanalong ito at bukod pa dun ay nagtakda din ang tatlong sect ng patakaran para sa mga disciple kung saan ang anumang kayamanan na makukuha ng bawat isang cultivator ay pagmamay-ari na ng mga ito at di na kailangan pang isurrender sa sect na kinabibilangan ng nakakuha. At ang sinabi namang ito ni Master Bufan ay agad na nakapagpasigla ng mga mukhang kayamanang ito habang may panganglaro pa sa sariling tinatanong kung tama daw ba ang kanilang narinig ni Alice na talagang di pa makapaniwala ang mga ugok sa magandang pabor para sa kanila. At maya-maya nga lang ay tuluyan na ding sumabog ang mga hangal sa labis na kasiyahan ng maproseso na nilang sa kanilang kukuti ang sinabi ni Master Bufan at sa malakas na boses ay ipinahayag ng mga ito na handa daw silang masawi ang buhay para sa tagumpay gayong sobrang pambihira daw ng ganito oportunidad sa kanilang buhay, sigaw pa nila na sana daw ay hamaba pa ang buhay ng mabuti nilang Master. Habang ang ating bida naman ay bukod tanging walang paki sa kayamanang narinig na animoy di hapit, at sa isip-isip nito na magaling din daw pala sa pep talk ang kanilang master gayong sa ilang salita lamang ay nagawa na nitong mapataas ang moral ng bawat isa. Mariin din niyang dagdag sa kanyang isipan na patungkol daw naman sa pambihirang pabor na nabanggit nito ay masasabi niyang talagang napaka-mapanganib daw ng magaganap na competition base pa lamang sa kanilang maaaring makuha kaya naman kailangan daw niyang protektahan si Senior Sister Han. At habang sinasabi ito ng ating bida ay bahagya siyang lumingon sa kinatatayuan ni Han Yuer at sa di malamang dahilan ay bigla na lamang nagulantang ang ating bida sa sumambulat sa kanya dahilan upang manlaki ng labis ang mga mata nito. Kung ito pala ay dahil kay Han Yuer na animoy mabaliw-baliw na sa kanyang tayo matapos lamang marinig ang patungkol sa kayamanan at paulit-ulit pa nitong sinasambit na gusto daw niya ng kayamanan, madaming kayamanan. Dahilan upang makaramdam ang ating bida ng di magandang pangitain gayong pakiramdam daw niya ay labis siyang memorable pag nagkataon. Maya-maya pa muling bumalik ang iksi na kay Master Bufan ay agad nitong kinuhang muli ang atensyon ng mga disciple at may pagkaseryoso niyang sinabi na para daw sa kanilang Chen Yuan sect at sa kanilang kinabukasan ay gawin daw ng bawat isa ang lahat ng kanilang makakaya para matalo ang lahat ng kalaban at upang manalo sa competition. Kaya naman lalo pang nabuhayan ng loob ang bawat isa dahil sa paalala ni Master Bufan at ayon nga sa mga ito na di na daw sila makapag-intay pa at nangangati na daw ang kanilang mga kamay para tapusin ang mga kalaban mula sa ibang sect. Sambit naman ng isa na di daw nila kailangan magpabiye sa laban na ito gayong buhay at dignidad ng sect ang nakataya kaya naman kailangan talaga nilang magseryoso sa competition. Habang ang isa namang ito sa unahan ay labis paring nanggigigil gayong sobrang excited na daw niya para sa paparating na competition at makakuha ng madaming kayamanan. Abangan sa susunod nating video ang mga susunod na kaganapan kung saan makalipas lamang ng ilang sandali matapos nilang makababa sa kanilang sinakyan ay siya rin namang pagdadatingan mga dalawa pang sect na kanilang makakalaban. Sa pagpapatuloy din ay may isa na namang hangal ang papakita dala ang labis na panggagalaiti sa di malamang dahilan. At kay Chen Feng pala ito nagtatanim ng sama ng loob kaya naman nang makita ito ng hangal ay agad ding kukulo ang dugo nito at mabilis na tataas ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ng ating bida. Sa susunod ding kabanata ay muli nating masasaksihan ang lakas ni Master Bufan bilang isang Realm of Heaven River gayong paprotektahan nito ang ating bida sa hangal na elder ng Kalabang sect. Kaya kung gusto mo itong masaksihan ay pakinggan mo ito idol dahil umabot ka sa huling segundo ng ating video ay masasabi kong isa ka talagang alamat idol, subalit kung di mo nagawang mag-subscribe kanina dahil nakapokus ka sa panunood ay ngayon muna subscribe ang ating channel kasama ng bell icon na may kapangyarihang makapagbigay ng signal sa iyong cellphone kada may upload tayo. Hanggang sa muli mga kaibigan, paalam.